Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon mga kapatid, sa ating patuloy na pag-aaral ng pagbabasa ng banal na Quran, alhamdulillah, tayo po ngayon ay nasa aralin 5 na kung saan kukunin natin ang Surah Al-Masad, ang chapter Al-Masad. So babasahin po natin ito katulad ng nakagawian natin at kukunin natin yung mga kahulugan nito sa wikang Tagalog. So umpisahan po natin magbasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dito mga kapatid mapapansin ninyo doon sa yada, okay, yung pagbasa natin dito, nabasa natin siya ng mas mahaba ba kaysa normal na pagpapahaba ng pagbabasa, okay, dito sa alif dito, okay. Dahil nga ito ay pwede itong basahin ng mas mahaba hanggang 4 na harakat o tinatawag na 4 na segundo ng pagpapahaba, okay. Pwede siyang basahin din ng normal lang na haba, okay. So kung hinabaan mo dito sa una ng hanggang 4 na harakat ay ganun din, babasahin mo dun sa mga sumunod sa kanya ng 4 din na harakat. Okay, 4 din. 4 din siya na harakat. So, nababase ito sa pagbasa mo sa una. Okay? Kung alin yung pagbasa mo sa una, alin yung haba niya, ay ganun din sa sumunod. Okay? Ito ay kung ito ay tinatawag nating munfasil. So ito ay tinatawag na mad munfasil. So ang naging dahilan dito bakit natin hinabaan kasi nga dito sa alif. Okay? Dito sa alif. So ito ay tinatawag na mad munfasil. Okay? Mad munfasil. Okay? So yung haba dito kapag hinabaan mo dito ay hahabaan mo rin sa mga sumunod. Okay? Hahabaan mo rin sa mga sumunod. So, kung iniksian mo yung haba dito, maiksi din yung sumunod. Okay? So, dito, hinabaan natin yung pagbasa. So, tabbat yada abi. So, mapapansin nyo, hinabaan natin ng 4 na pagpapahaba. Okay? Yung tinatawag nating 4 na harakat. Okay? Tapos yung sumunod ay normal lang na pagpahaba dun sa abi. So, dito sa abi, okay, ay dalawang haraka lang yung haba niya. So, katumbas nito, mga 2 segundo, ganun, okay? Tabbat yada abi, okay? Tabbat yada abi lahabi wa tab. So, yung abi ay normal lang na haba, okay?
Tapos dito sa lahabiw. Okay? Lahabiw. So, hindi po ang pagbasa dito ay lahabin. Okay? So, meron po siyang, ikokonekta mo yung ba na kasra doon sa waw. Okay? Lahabiw watab. Ganun. Tabbat yada abi lahabiw watab. So, ganun po yung pagbasa dito. So, dito sa watab. So, mapapansin nyo, mayroong tinatawag nating kalkala dito. Okay? Meron siyang kalkala yung pag-bounce ng pagbabasa sa kalimitan nangyayari ito sa huli. Pero mayroon din sa unahan. Okay? Ay mayroon din sa gitna. Mayroon din sa hulihan. Okay? Hulihan. Yung last. Okay? Dito, watab, kasi nga yung ba dito ay kabilang sa mga tinatawag natin mga letra ng kalkala na kung saan binabasa siya kapag huminto ka ay nagkakaroon ng parang bounce. Okay? Bounce ng letrang ba. Okay? So, mapapansin nyo pag binasa ko yung ba doon, ba sa huli. Okay? Ba sa huli. Tabbat yada abi lahabi watab. Yun, watab. Yun po yung tinatawag na bounce sa huli. Okay? Sumunod na verse, ما أغنى عنه ماله وما كسب. Okay? ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. So dito mga kapatid sa agna, okay? Agna, dito muna sa ma. So dito sa ma ay habaan din natin siya kasi nga hinabaan natin yung una, di ba? Habaan din natin siya ng apat na pagpapahaba, yung apat na harakat na tinatawag. Okay? Ang dahilan dito sa alif. Okay? Ang dahilan niya dito sa alif. Kapag may mad na alif tapos sinundan niya ay alif din, ay papahabain natin siya pwede natin pahabain ng apat na pagpapahaba o apat na harakat. Okay? Pwede ring maiksi yung normal lang na haba. Kapag binasa natin yung una dito sa yada na normal lang na haba. Okay? ما أغنى عنه ماله وما كسب. So dito mga kapatid, sa agna, sana ay meron po ditong mad. Okay? Yung normal lang na mad. Yung normal na haba lang. Okay? Yung normal na haba. Okay? Tapos, doon sa anhu. So, anhu ay letrang ain po ito. Okay? Anhu. Kailangan mabasa ninyo yun, yung letrang ain. So, hindi po ito alif. Okay? Anhu, ain siya, letrang ain. Tapos, maluhu. Okay? Dito sa maluhu, yung hu po dito, mayroong mayroon siyang mad din. Okay? So, hindi lang nailagay dito yung sign niya, pero may mad din dyan. So, yung basa dito sa maluhu ay mayroon siyang mad. Maluhu, ganun. Maluhu. So, may mad po doon. Okay? So, babasahin natin. So, tignan natin ulit yung maagna. Apat na pagpapahaba dito. Tapos, dun sa yung anhu, litrang ain. Tapos, maluhu. Yung hu dito ay mayroong mahaba din siya. Okay, mayroon din siyang haba. Okay? Basahin natin ulit. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So, kasab ay ganun din katulad ng una, watab, mayroon din siyang kalkala o kaya yung pag-bounce ng pagbabasa kapag huminto tayo. Okay? Kapag huminto tayo. Wa ma kasab.
Yung b doon ay yun po yung tinatawag natin yung qalqala. Okay? So number 3, sayasla naran dhata lahab. Okay? Sayasla naran dhata lahab. So dito sayasla, okay? Sayasla. So dito po ay letrang sod yung yasla, yung una sin, okay? Tapos yung pangalawa sod. So, ang basa ay sayasla. Okay? Sayasla narang. Okay? Ganon. So, dapat mapag-iba ninyo yun. Yung sin sa una, tapos sod sa pangalawa. Sayasla narang. So, narang. So, dun po sa narang ay doon po tayo titigil ng dalawang haraka. Okay? Mga dalawang segundo na pagtigil. Okay? Naran. Ganon. Kung gusto nyo makuha ng tama yung pagbasa doon ay babasahin nyo yung nun tapos ilalabas nyo yung hangin dito sa ilong ninyo para mabasa ninyo ng tama. Sayasla naran. Ganon. Naran. Babasahin nyo yung nun at ilalabas nyo yung hangin doon sa ilong. Sayasla naran dhata lahab. Lahab. Okay, yung lahab ay letrang ha siya, hindi siya ha. Okay? Letrang ha. Okay? Letrang ha. Lahab. Tapos yung ba ay meron din siyang bounce ng pagbabasa dito kasi nga tumigil ka at siya ay letrang ba. Katulad ng nauna. Okay? Sayin natin ulit. Sayasla naran dhata lahab. Number 4, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Okay, dito, وَامْرَأَتُهُ. Tuhu, dun sa hu, ay meron pong mad dito. Okay? So, wala lang sign, pero mayroon siyang mad dyan. وَامْرَأَتُهُ. Ganon. Hu hammalatal hatab. Okay? So, dun sa hu, mayroon siyang mad. Doon din sa hamma. Okay? Mayroon din siyang mad doon. Okay? So, basahin natin ulit. وَامْرَأَتُهُ hammalatal hatab. Hatab. Dun po sa hatab ay letrang ha yun. Okay? Ha siya. Tapos letrang ta. Tapos dito sa ba ay may kalkala ulit dito. Yung tinatawag natin yung bounce kapag huminto ka. Okay? Hatab. Yung b doon ay yun po yung kalkala. Yan po yung number 4. Number 5, binapanghuli. Fi jidiha hablum min masad. Okay? Fi jidiha hablum min masad. Okay, dito sa fi, mayroong mad dyan. Tapos sa G, mayroon ding mad. Okay, dito sa G, mayroon ding mad. Tapos dun sa ha, mayroon ding mad dyan. Kaya ang basa ay fi jidiha. Okay, ganun. Fi jidiha. So may mad sa fi, tapos sa G, may mad din. Tapos sa ha, may mad din siya. Okay? Tapos, habalum mim masad. Sa habalum, doon sa ba doon, meron din siyang kalkala. Yung tinawag natin yung ba, di ba? Meron din siyang kalkala doon. Kaya dito sa habalum, meron din siyang kalkala. Okay? Habalum. Ganun ang basa. Habalum. Ganyan. Fi jidiha hablum min masad. Mim hablum. Doon po sa hablum, titigil ka doon ng 2 segundo. Okay? Yung pagtigil doon, 2 segundo. Hablum, ganyan. Hablum mim masad. Hablum mim. Tapos yung mim,
Okay, titigil ka din doon ng 2 segundo. Kasi nga, mim at saka mim, nag-combine sila. Okay? Mim masad. So, mim masad. So, dito sa mim dito, hablum, titigil ka ng 2 segundo. Doon din sa mim masad, 2 segundo din. Okay? So, ulitin natin. Fi jidiha hablum mim masad. Ganun po yung tamang pagbasa. Fi jidiha hablum mim masad. So, pakinggan po ninyo mabuti yun. At inshallah para maitama po natin yung ating pagbabasa. Okay? Panghuli ay basahin natin ng minsanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من masad. Okay, ito pa yung transliteration niya. So, dito po ninyo mababasa sa wikang Tagalog kung paano siya basahin. Ito po, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi. Dito po sa abi ay sabi natin, babasahin niyo siya ng may haba. Lahabi watab. Lahabi watab. Ganun po yung basa dito. Okay, dito po sa lahabyu, hindi po lahabyu, okay? So, ang basa dito ay lahabyu watab. Lahabyu watab. So, dapat pong nilagay nila dito ay W para mas tama siyang basahin, okay? So, dapat ang nilagay dito, lahabyu ay W, okay? Lahabi tapos W dito, okay? So, ang basa, tabbat yada abi lahabi watab. Ganun po. So, dapat lalahanin ninyo dito, W ang ilagay ninyo para mas tama yung pagbasa. Okay? Number 2, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. So, tama po yun. Number 3, sayasla naran dhata lahab. Okay. Number 4, wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. So yung ha dito ay letrang ha po. Ganun din sa yung ha dito sa hammalatal, letrang ha. Okay? Number 5, fi jidiha hablum min masad. Okay? So, inshallah, dito po ninyo mabasa sa mga hindi pa nakapagbabasa ng wikang Arabic, ay dyan po kayo magbasa. Pero, sabi natin, pakinggan ninyo yung paraan natin ng pagbabasa dun sa wikang Arabic para malaman ninyo kung paano ito basahin. Kahulugan ang lupit ng palmera. Okay? Ang masad, ang ibig sabihin dito ay ang lubid ng palmera. Okay? So, ito yung pamagat ng sura na ito o chapter na ito mula sa Banal na Quran. So, sa katunayan, ang chapter na ito mula sa Banal na Quran ay makikita ninyo na ang chapter na ito ay ina-address ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Abu Lahab. Okay? Si Abu Lahab ay ang amain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din yung kanyang asawa, okay? At kanyang asawa na si tinatawag na Arwa bin Harb. Ang asawa po ni Abu Lahab ay si Arwa
bint Harb. Arwa na anak ni Harb. Okay? Yan po ang pangalan ng asawa ni Abu Lahab. Okay? So, ina-address ng Allah subhanahu wa ta'ala ang chapter na ito, kung titignan natin, kay Abu Lahab at saka sa kanyang asawa na si Arwa bin Harb. So, kasi nga, kung titignan natin, si Abu Lahab at ang kanyang asawa ay meron silang mga nagawang matinding pagpapahirap, pagpaparusa sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ito ay kung makikita natin ito ang chapter na ito ay makikita natin na pagtatanggol at ganun din pagbibigay ng karangalan at proteksyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kasamaan na ginagawa ng mga tao sa kanyang panahon, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito kung titingnan natin sa unang verse ay sabi dito, mawalan ng kamay si Abu Lahab. Ibig sabihin dito, yung kasawian at ganun din kapahamakan sa dalawang kamay ni Abu Lahab, ang amain ng propeta, at siya ay mamamatay. So ito ay pagbibigay ng babala, okay, kay Abu Lahab na si Abu Lahab ay kapag siya ay namatay, kasawian sa kanya. Ibig sabihin, siya ay mapupunta sa impyerno impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa naglalagablab na apoy. Okay? So, kasawian sa kanya. Yung dahilan nito, yung kanyang mga ginawang masama at ganun din yung hindi niya paniniwala. So, pinakauna doon, yung hindi niya paniniwala sa mga ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga katuruan na nagmula sa kanya. Okay? So, ito yung una, sinabi dito na yung kamay, okay, kasawian sa dalawang kamay ni Abu Lahab, kasi nga kung titignan natin, ang karamihan na nakagagawa ng masama sa katawan ng tao ay ang kanyang dalawang kamay. Diba? Ito yung karaniwang nakagagawa ng masama, yung dalawang kamay natin. Kaya nga, ito ay pagbibigay ng sinyalis sa atin na dapat nating magkaroon ng pag-iingat sa ating dalawang kamay. So, ito yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian sa dalawang kamay ni Abu Lahab, kasi nga ang dalawang kamay ay ito yung karaniwan na nakagagawa ng kasamaan mula sa ating katawan. Okay? So, yun po yung una. Pangalawa, ang kanyang kayamanan at mga anak ay hindi niya pakikinabangan. Okay? Ang kanyang kayamanan at mga anak ay hindi niya pakikinabangan. Dito sa mundong ito, okay, maaring pakinabangan niya. Okay? Pero doon sa kabilang buhay, ang kanyang kayamanan, kanyang mga anak, hindi niya pakikinabangan. Bagkus, kahit dito sa mundong ito, so makikita mo na hindi binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka o kaya ng blessings yung kanyang kayamanan at ganun din yung kanyang mga anak. Bagkus maaari yung kanyang mga anak ay kapag sa huling sandali ay iiwan siya. Okay? Iiwan siya. So makikita nyo yun sa kwento natin sa huli, inshallah. So inshallah maririnig nyo yun sa kwento natin sa panghuli dito sa kahulugan ng chapter na ito mula sa banal na Quran. Number 3, siya ay susunugin sa apoy na naglalagablab. Siya ay susunugin sa apoy na naglalagablab. Okay? So ito yung number 3, yung sayasla naram dhatalahab. Okay? Yan po yung verse na yon. Siya ay susunugin sa apoy na naglalagablab. Ang lahab pala mga kapatid, ito ay
ang ibig sabihin dito ay naglalagablab. Okay? Yung lahab, ang ibig sabihin sa Tagalog, naglalagablab. So ito rin yung pangalan ni Abu Lahab, di ba? Ito yung pinangalan din sa kanya. So kung titingnan nyo, yung kanyang pangalan at saka yung uh, pagbibigay din ng pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa apoy ay parehas, di ba? So makikita ninyo dito yung pagkakaroon ng tinatawag nating kumbaga yung pangalan niya sakto sa mapupuntahan niya sa kabilang buhay. Okay? Yung pangalan niya sakto sa mapupuntahan niya sa kabilang buhay. Ibig sabihin, Abu Lahab ang pangalan niya, mapupunta siya sa naglalagablab na apoy. Okay? Na kung saan ito ay pangalan din ng impyerno, yung Lahab. Okay? Pangalan din ng impyerno, yung Lahab o yung apoy sa impyerno. Okay? Number 4, gayon din ang kanyang asawa na magdadala ng mga panggatong mga tinik ng sa'dan na kanyang inilalagay sa daanan ng propeta ang ginagamit sa panunuya sa kanya. Okay? Ang ginagamit sa panunuya sa kanya. So ito, mga kapatid, ito yung mga makikita ninyo ang kanyang asawa na si Arwa na tinatawag Arwa bin Harb ay ito ay marami din siyang mga ginawang masama na paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na lamang yung nabanggit dito na nilalagyan niya ng mga tinik yung daanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapahirap sa kanya. So kaya nga isa sa mga kwento na kung saan nandoon si Abu Bakar radhiyallahu anhu, kasama niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating itong babae na ito na si Arwa bin Harb, asawa ni Abu Lahab, ay sinabihan niya kaagad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang babaeng ito na si Arwa. So mas mainam na parang ang propeta, si Abu Bakar ay sinasabihan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang babae na ito para umalis ang propeta upang hindi siya masaktan sa mga salita na manggagaling sa babae na ito. Kasi nga, puro paninira ang ginagawa ng babae na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ako makikita. Hayaan mo, hindi niya ako makikita. So, ganun na nga, dumating ang babae na ito kay Abu Bakar, so hindi niya nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun na lang, umalis ang babae na ito mula sa lugar na iyon. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tinanong siya ni Abu Bakar, bakit hindi ka nakita ng babaeng ito? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang anghel, sabi niya, na ako ay tinatakpan niya ng kanyang mga pakpak. So ganun, pinoprotektahan ng mga anghel ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babae na ito na dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito natin makikita na talagang ang babae na ito ay hindi maganda yung ginagawa niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kahit ang mga anghel ay tumutulong para proteksyonan ang mahal nating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang panglima, sa kanyang liig ay nakapulupot ang lubid na masad palmira. Sa kanyang liig, sa liig ng babae na ito, nakapulupot ang lubid na masad. So ito, mga kapatid, ang lubid na ito yung tinatawag nilang silsila. Okay, yung lubid na inilalagay sa liig ng mga tao na makakapasok sa impyerno, na kung saan dito sila hinihila. So itong lubid na ito ay, sabi dito na, sabi sa banal na Quran, ito ay 70 diraan. Ito ay 70 cubit ang haba niya. 70 cubit ang haba niya. So sabi nila, ito ang cubit ito ay sinaunang sukat na kung saan
sinusukat ito ng braso. Okay? Sabi nila, mula siko hanggang dito sa pulso. So, 70 ganun yung haba ng lubid na ito na kung saan tinatali ito sa liig ng mga tao na makakapasok ng impyerno na panghihila sa kanila. So, subhanallah. So, naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaparusahan sa kanyang impyerno. So, amin. So, mga kapatid, ito ay, kung titingnan natin itong chapter na ito, ay ina-address ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Lahab, ganun din sa kanyang asawa ni Arwa bin Harb. So, dito niyo makikita na ang banal na Quran, ito ay makatotohanang salita. Okay? Na kung saan mula pa ng bago palikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan at kalupaan, ganun din ang mga tao, ay isinulat na itong kanyang kapahayagan na ito. So mula noon nakasulat na itong bagay na ito na ukol kay Abu Lahab. Okay? So kung titignan natin, kung nais na pabulaanan o kaya bigyan ng pasinungalingan ni Abu Lahab ang chapter na ito mula sa banal na Quran, ay kaya niya. Okay? Kaya niyang pabulaanan ito pamamagitan lang ng pagsasalungat niya na pwede siyang maniwala sa mga sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ito yung nakatakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang taong ito na si Abu Lahab ay hindi siya maniniwala. Okay? Hindi siya mapapabilang sa mga taong sa mga Muslim na maniniwala sa mga ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede niyang gawin 'yon, pero hindi niya magagawa kasi nga ito yung itinakda para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man niya likhain ang kalangitan at kalupaan, ganun din ang mga tao na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Okay? So ito ay isa sa mga basihan na ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pawang mga katotohanan at walang kasinungalingan. So hanggang dito na lamang mga kapatid, nawa ito ay nakapagbigay sa atin ng linaw. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.